Sa maraming kwento sa Pilipinas, hindi lahat ng nilalang ay iniuugnay agad sa takot. May mga nilalang na unang inilarawan bilang maganda, tahimik at kaakit-akit. Sa halip na manakot, sila ay inaanyayahan. Isa sa mga pinakakilalang halimbawa nito ay ang Diwata. Ang Diwata ay matagal ng bahagi ng mga kwento ng bayan, lalo na sa mga lugar na malapit sa kagubatan, bundok, ilog at bukal. Sa maraming salaysay, ang Diwata ay inilalarawan bilang nilalang na may pambihirang ganda at presensya. Hindi raw ito madaling makita, ngunit kapag nagpakita, mahirap itong kalimutan. Hindi tulad ng ibang nilalang sa folklore, ang Diwata ay hindi agad itinuturing na masama. Ngunit sa likod ng kagandahan at katahimikan, may mga kwento ng kapalit, paglabag, at mga taong hindi na muling nakabalik sa dating buhay. Ang paniniwala sa Diwata ay nag-ugat sa malapit na ugnayan ng tao at kalikasan noong unang panahon. Imbago pa man dumating ang modernong kaalaman at teknolohiya, ang kagubatan, ilog at bundok ay itinuturing na buhay. Ang bawat lugar ay may sariling diwa at kapangyarihan. Kapag may mga lugar na nagbibigay ng kabuhayan, tubig o proteksyon, ito ay ginagalang. Kapag may mga lugar namang mapanganib o misteryoso, ito ay iniiwasan. Sa ganitong pagtingin sa kalikasan, nabuo ang paniniwala na may mga nilalang na nagbabantay sa mga lugar na ito. Ang Diwata ay naging personifikasyon ng kapangyarihan ng kalikasan. Hindi ito basta nilalang na gawa-gawa lamang, kundi paraan ng pag-unawa ng mga tao sa puwersang hindi nila kontrolado. Ayon sa mga kwento, ang Diwata ay karaniwang inilalarawan bilang isang nilalang na may anyong tao, madalas babae, at may pambihirang ganda. Ang kanyang kilos ay tahimik at mahinahon. Ang kanyang presensya ay hindi nagdudulot ng takot sa unang sandali, kundi pagkahumaling. Sa ilang salaysay, ang Diwata ay nakikita sa tabi ng ilog, sa ilalim ng puno o sa loob ng kagubatan. Minsan siya ay umaawit, minsan siya ay tahimik lamang na nakatingin. Sa lahat ng ito, may isang bagay na paulit-ulit. Ang pakiramdam na parang may humihila sa iyo palapit. Hindi raw lahat ay nakakakita ng Diwata. Sa mga kwento, madalas na ang nakakakita ay ang mga nag-iisa, pagod o tahimik ang isip. Sa ganitong kalagayan, ang hangganan ng realidad at paniniwala ay nagiging malabo. Karaniwang iniuugnay ang Diwata sa mga lugar na likas at hindi pa gaanong ginagalaw ng tao. Kagubatan, talon, bundok at malinis na ilog ang madalas banggitin sa mga kwento. Ang mga lugar na ito ay itinuturing na sagrado at may sariling batas. Mas madalas daw maranasan ang presensya ng Diwata sa gabi o madaling araw, kapag tahimik ang paligid at kakaunti ang tao. Sa ganitong oras, mas malinaw ang tunog ng tubig, hangin at mga dahon. Ang katahimikan ay nagiging bahagi ng karanasan. May mga nagsasabing kapag ang paligid ay biglang naging mas malinaw o mas tahimik kaysa karaniwan, ito ay senyales na may ibang presensya. Sa ganitong mga sandali, pinapayuhan ang mga tao na mag-ingat at huwag basta pumasok o manatili. Maraming kwento ang nagsasabi na ang Diwata ay maaaring magpakita bilang mabait at mapagbigay. May mga salaysay ng mga taong tinulungan, ginabayan o binigyan ng swerte matapos makatagpo ng Diwata. Ngunit kasabay ng mga kwentong ito ay ang mga babala. May mga nagsasabing ang pakikipag-usap sa Diwata ay may kapalit. Maaring ito ay simpleng pangako tulad ng hindi pagbanggit sa karanasan o mas mabigat na kondisyon tulad ng hindi na pagbalik sa isang lugar o pagbabago sa paraan ng pamumuhay. Sa ilang kwento, may mga taong nawawala sa loob ng kagubatan at muling bumabalik na tila may kakaiba. Tahimik, mailap at parang may iniingatang lihim. Ibang salaysay, may mga taong hindi na raw bumalik. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng mga kwento tungkol sa Diwata ay ang konsepto ng kapalit. Hindi raw libre ang biyaya. Ang bawat tulong o pabor ay may katumbas. Sa ilang paniniwala, ang paglabag sa kasunduan ay nagdudulot ng sakit, malas o pagkawala.
Ang kapalit ay hindi palaging malinaw sa simula. Minsan, ito ay dumarating matapos ang mahabang panahon kapag nakalimot na ang tao sa kanyang pangako. Ang ganitong mga kwento ay nagsilbing babala. Hindi lahat ng maganda ay ligtas. At hindi lahat ng tahimik ay walang hinihingi. Dahil sa paniniwala sa diwata, maraming pamahiin ang nabuo. Isa sa mga pinakakilala ay ang paghingi ng pahintulot bago pumasok sa kagubatan o kumuha ng anuman mula sa kalikasan. Ang simpleng pagbati ay itinuturing na tanda ng paggalang. May paniniwala rin na ang pag-iwas sa ingay at paninira sa kalikasan ay mahalaga upang hindi magalit ang mga nilalang na naninirahan doon. Sa ganitong paraan, ang mga kwento ng diwata ay nagsilbing paalala upang pangalagaan ang kapaligiran. May mga pananaw na nagsasabing ang diwata ay simbolo ng ugnayan ng tao at kalikasan. Ang kagandahan at panganib na kaakibat nito ay parehong naroroon. Ang diwata ay kumakatawan sa gantimpala at kapalit ng pakikisalamuha sa kalikasan. Sa ganitong pananaw, ang mga kwento ng diwata ay hindi lamang pantasya, kundi paraan ng lipunan upang magtakda ng hangganan. Hanggang saan ka pwedeng lumapit at kailan ka dapat umatras. Sa kabila ng modernong panahon, nananatili ang kwento ng diwata. Ito ay dahil ang ugnayan ng tao at kalikasan ay patuloy na umiiral. Hanggat may kagubatan, ilog at bundok, mananatili ang mga kwento tungkol sa mga nilalang na nagbabantay sa mga ito. Ang diwata ay nananatiling paalala na ang kalikasan ay hindi lamang likuran ng buhay ng tao, kundi isang puwersang dapat igalang. Ang diwata ay hindi lamang nilalang ng kagandahan at hiwaga. Ito ay simbolo ng paanyaya at babala. Sa bawat kwento, may paalala na ang paglapit sa hindi mo lubos na nauunawaan ay may kaakibat na kapalit. Hanggang ngayon, patuloy pa ring ikinukwento ang diwata sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Hindi man ito pinaniniwalaan ng lahat, nananatili itong bahagi ng kolektibong alaala ng mga Pilipino. At sa maraming kwento, ang tunay na takot ay hindi ang makita ang diwata, kundi ang tanong kung ano ang kapalit kapag ikaw ay tumanggap ng kanyang paanyaya.